bayan, napag-alaman din natin na nag-iinit na sila, galit na itong Malacanang dahil sa mga in-expose natin. Lalo na yung natataranta sila dito sa pulburon. Okay? Hindi nila naggumagapang sila at gusto nilang makuha kung ano yung ebidensyang hawak natin. Okay? Ang sabi ko sa inyo, nasa exciting part na tayo. Ngayon, naalarma na ang Malacanang, okay? Ang pinaugaran ng ahas. Especially doon sa lahat ng expose natin, but yung pinakamabigat, yung kasabwat si Lisa Tanas sa extraction, illegal extraction o pandurukot, pang-kidnap doon sa mga bata. So gumagawa sila ng paraan ngayon, gumagapang sila kung paano na tayo lahat paano nila i-counter, paano nila patayin yung issue. At isa nga sa mga pinapatay nilang issue, mga palangga, yung pulburon at itong pagkasangkot ni Lisa Tanas sa kidnapping, atakihin ang Duterte. Okay, atakihin ang Duterte at i-highlight ang pambubuli ng China. Yan ang ina-highlight nila kasi syempre, yan ang proyekto ni Marcos Jr. at Lisa Tanas. Yan ang bas-bas sa kanila. Ngayon, so natataranta sila at talagang ayon sa ating puting sa Malacanang, gigil na gigil si Lisa Tanas. You know, yan yung mga kasabot niyang mga smuggler, mga sindikato. Kaya talagang pinapahunting na nila ako dito sa Jamaica. 'Di ba? Alam niyo na yan, December pa lang binukwelya ko na nag-hire sila ng mga hitman para ipa-chorba ako maliban pa dun sa mga harassment cases nila sa akin, but hindi tayo aatras. But you have to know, dahil sobrang effective ng ating expose dito, talagang gigil na gigil si Lisa Tanas dahil nakakaramdam siya na matatanggal na sila sa pwesto. Kaya naman, itong si Browner, itong si AFP Browner na ito, ay gumagawa ng mga peking intelligence report. Ano yung peking intelligence report nila, mga palangga? Na, I don't know kung inilabas na ba nila, pero kakarinig ko lang, kakas-inform na sa akin, na pinapalabas nila na may maggugurgur daw kay Marcos Jr. At sa lingid sa inyong kaalaman, if hindi pa nababalata, isabihin ko na sa inyo, na si Pangulong Duterte daw yung brain nitong paggugurgur. Bakit naman si Duterte, si Pangulong Duterte, former President Duterte, ang pagbibintangan ng mga hayop na ito? Oh, ikaw Browner, kung di ka naman julupong, anong silbi ng intelligence mo kung hindi mo ma-pinpoint kung totoong mayroong gurgur plan kay Kuting? Hindi namin siya kailangan gurgurin. You know why? Boses lang ng taong bayan ay magugurgur siya peacefully. So kayong mga military na under kay Browner, huwag kayo nagpapaniwala sa julul na yan. Okay? Gumagawa sila ng kwento, mga palangga, at idinidiin si Pangulong Duterte kasi nga, yung opposition ako, si Pangulong Duterte, Glenn Chong, Vic Rodriguez, lahat ng mga nandoon sa Maisog, kasi wala na yung opposition ng mga Dilawan kasi nga kakampi na nila. Ina-point na nga nila, di ba? So, hindi niya makita ang comments. So ngayon, mga kababayan, gumagawa sila ng kwento para lalo ngang idiin. Sabi sa atin ng ating puting ahas, kailangan malaman ng taong bayan, baka hindi pa alam ni PRRD at ng kanyang mga kaibigan, ayan po ang ginagawa nila ngayon. Gumagawa sila ng kwento dyan na si Pangulong Duterte ay may planong maggurgur. Ano naman nakita niyo naman si Pangulong Duterte, kaya pa bang yung manggurgur yan? Si Lisa kayang manggurgur. Si Lisa Tanas lahat ang nanggigipit, mga kababayan. So, ngayon, ang tina-target nila ngayon, si Pangulong Duterte, kaya you have to be what? Kailangan yung mag-speak up. Kawawa naman, si Pangulong Duterte, na ginawa niya nung kanyang panahon, gurgurin ang mga sindikato. When I say gurgurin, not literally, but gurgurin yung kanilang mga illegal business at pagbayarin yung mga tax evaders. Isang mura lang ni Pangulong Duterte dyan. Binibigyan na ng 24 oras, 48 oras na taning para magbayad ng kanilang taxes, di ba? So ngayon yun po ang galawan sa loob. Okay? Na gumagawa sila ng
fake na intel report. Kasi galit na galit din sa akin itong si PIDEA Chief Lazo. Okay, na kung saan ipinakita ko sa inyo yung video na siya ay nangharas ng bugbog, 'di ba, ng dibdib at pinagtatatanggal nga itong mga tao sa PIDEA na kung saan nagtatrabaho lamang katulad ni Attorney Delgado na director, 'di ba? Director 2 diyan sa PIDEA. So nung nagalit sila mga palangga, nung ating in-expose, I think that was 2 days ago, nagalit siya at nagpatawag siya ng command conference. O, kala mo Lazo, putang ina ka. Wala kang itlog eh. Kasi laki ng butiki yung mga itlog niya. Pag pipitiking ko lang yan, basag yung mga yan eh. Alam mo? So, nagpatawag siya, mga palangga, ng command conference. At dapat daw, according sa ating Juting Jahas, ay maglabas ng press release. Okay? Maglabas ng press release at atakihin si Duterte, i-highlight si Kuting Jr. sa kanyang mga achievements sa laban sa mga illegal na pulburon. You know, ibang klaseng pulburon, i-address na natin pulburon. Shab-shab, you know, whatever. Ngayon, so nag-release sila na mga figures na kung saan mas maganda daw ang panahon ni Kuting in terms of labanan ang mga pulboronic. Basahin ko lang yung part na highlight niya dito. Okay? Ito na maloloka kayo ha. Ang sabi ng Jutang Genimes, alright. Okay. Okay. Sabi niya dito sa part na to, for a second, kasi nga haba ng kanilang press release, sabi niya, although the said numbers, by the way, yung mga numbers na sinasabi niyang mga nahuli nila, hindi naman huli ng PIDEA, huli ng NBI at ng PNP. So, inako ng ungas na ito. So, dito sa paragraph na ito, sinabi ng PIDEA, sa utos ni Lazo, nakasabwat ni Lisa Smugs, kasabwat yan na napalaya si Sayarot, you know that. Although the said numbers of anti-drug operations and arrest pale in comparison to the figures posted at the onset of the intense war on drugs under the former President Rodrigo Duterte. Okay? Sabi niya dito from July 1 to 2016, July 1, 2016 to December 31, 2017, a monumental decline at 95% in the number of drug personalities who died during anti-drug operations was observed. Sasagutin ko to. So sabi nila, so ipalabasin, okay, na bumaba o walang nategi, walang nagurgur sa panahon ni Kuting. Kumbaga imagine nyo 95% ang decline. Anong ibig sabihin nun? Paano naman magkaroon ng inkwentro o ng gurguran? Paano naman manglaban itong mga manufacturer ng pulburon katulad ni Sayarot, kasabwat nga ng buwaka ng inang Kuting Jr. na ito? Paano magkaroon ng inkwentro, Lazo? Tang-ina kayo. Ha? Paano manglaban itong sinasabi nyo, ha? Na kinukumpara nyo during Duterte's time, administration, ha? Paano hindi mag-decline, hindi nyo hinuhuli ang mga pulboronic na katulad ng boss ninyo. Walang legit operation, Jutang Gini na kayo. Paano magkaroon ng gurguran? Dahil ang mga manufacturer isinasama ng buwaka ng inang Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas sa kanilang mga state visit. Ipakita natin muli para hindi kayo magkalimutan o tayo magkalimutan mga palangga. Okay, ayan. Paano magkaroon ng gurguran, tang-inan nyo? Ha? Dahil si Mark Anthony Sayarot na tune-tunelada ang nasa kote ng gobyerno ni Marcos Jr., tang-ina ninyo, sinama pa sa New York yan, nakita nyo, talagang walang di-decline talaga ang gurguran. Diba? Magdi-decline palangga, walang magugurgur dahil kasabwat ang gobyernong ito.
Paano magkaroon ng legit operation? Dahil yung operation na yan, at actually that was legit operation, nung nahuli ang hinayupak na taong yan, pero anong ginawa ni Lisa Tanas, anong ginawa ni Marcos Kuting, nila tambalos-los sa halip na ikulong at non-bailable yung taong yan, pinalaya nyo at binigyan pa ng PSG. Putang ina. Pinagluloko nyo mga taong bayang, mga hinayupa kayo. Natural. O, alam nga namang manglaban. Alam nga naman lalaban si Sayarot. Sarap ng buhay niya. Kasama niya presidente. Polboronic, session. O, libre pa ng taong bayan ang kanyang pamasahe, pagkain, lahat. May kickback, may kita pa sa kanilang illegal business. Para naman, di siya talaga magde-decline. And para sa kaalaman ng taong bayan, yung mga nanghuli, ulitin ko, pinalaya at what? Nirelieve at tinanggalan ng trabaho ng baka ng inang laso na to. Alam mo, ikaw kung matapang kang, ninayupa ka, kahit talalaki ka, kaya kung pitikin yung itlog mo kasi laki ng tiki. Ha? Pikon na pikon ka kasi totoo. Yung nirelease natin video dito, na jutang genemis ka, na abusado ka, nananakit ka, dapat wala na kayo diyang mga lintik kayo. Taas ngayon, dahil galit na galit kayo dito sa expose ko, ha? Tatitirahin nyo ang dating presidente. Ngayon kukonek nyo ako doon, wag nyo ako connect kay Pangulong Duterte, may kanya-kanya kami. Kahit naman noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tiwali doon, kinikriticize din natin, pero nanggipit ba ang Pangulong Duterte sa amin? Sa aming mga kritiko, sa aming mga vloggers, yung mga buwaka ng ina ninyo, imbes na mag-abala kayo para huliin itong mga jutang genemis na mga sindikato, mga pulboronic, abala kayo sa paghuli, pagtanim ng kaso sa amin. Kay General Macanas, lahat nagkakriticize sa inyo mga jutang genemis kayo. Ha? Abala kayo sa pagpapatahimik, pag-shutdown ng Facebook namin. Imbes na i-shutdown nyo itong mga illegal pulboronic na itong mga hinayupa kayo, natural, talagang babagsak yan, magde-decline talaga. Yung sinasabi nyo, compared to Pangulong Duterte, decline to 95%, casualties, o yung mga nagbuwis buhay, walang magbubuwis ng buhay kasi sa halip, they're part of the syndicate government, of the mafia. Gets nyo? Ulul ka? Laso? Tapos ano nangyari? Anong pinagmamalaki mo mga figures, hindi ko nababasahin? PNP, kayo dyan. May matino. Siyempre, wag yung alagad ni Anak Orda. Yung hayop na yan, dapat retired na yan. Bakit na si Anak, by the way, bakit si Anak Orda nandiyan pa rin? Bakit Anak Orda, Kuting, hindi pa tapos ang negosyo nyo sa illegal na pulburon? Kaya hindi mo pa mapalit-palitan yan si Anak Orda dahil kailangan muna tapusin nyo ang inyong mission accomplished, ang inyong mga pulboronic business, natural. Wala talagang magbubuwis ng buhay ng mga sindikato. Kasi nga protektado ninyong mga giatay kamo. Ano pa sabi niya dito? These substantial gains are a testament to the government's resoluteness to actively pursue high-level drug traffickers and organized criminals networks involved in the illegal drug trade, while at the same time turning a spotlight on the strict adherence to the rule of law and respect for life, dignity, and rights of an individual. Julol, nirespeto mo ba ang buhay ng mga anak? Kung may anak man si Attorney Delgado at yung mahigit 50 na PIDEA workers, mga palangga, PIDEA employees na pinagtatanggal mo. Anong pinagsasabi mo? Right, respect, what? Respect the right to life ng batas. Nirespeto mo ba ang batas? Jutang ginanaka, Moro, Virgilio Lazo, nang dinibdiban mo dahil lang sa napakaliit na bagay na traffic dispute na ikaw ang mali, na humarang-harang ka dyan sa gate ng pedeyang ungas ka? Nirespeto mo ba ang batas na hindi ka dapat humaharang-harang sa daanan dahil hindi porket ikaw ay PIDEA chief? Hinayaan mo si Atty. Delgadong nakaharang doon sa gitna ng kalsada na pwedeng banggain o makabangga o whatever, na nakaantala siya doon sa gitna dahil sa pagiging ungas mo, Laso, dahil sa kapsabot mo si Lisa at si Kuting sa pagpapalaya kay Sayarot, mga hinayupa kayo.
Ngayon, ano sabi mo pa dito? Oh, respect the what? Life without losing the intensity and aggressiveness. Wow! Towards what? Yung mga drug personalities daw, dapat hindi ipakita. Oh, ano sabi niya? You para follow the right, the law, okay, and right to life without losing the intensity and aggressiveness of going after targeted drug personalities. Okay. Anong sinasabi mo? Ha? Anong pinagsasabi mo na dapat ang tawag dito, irespeto yung kanilang mga karapatan dito, yung operation dapat balance lang, Putang ina ka, nung dinibdiban mo si Attorney Delgado na ngayon ay totally bumalik na sa private practice dahil sa kaululan mo. At yung pagtatanggal mo, pagtatapon mo sa mga trabahante, ang pagkakitil nyo indirectly, paggurgur nyo ng buhay ni Alvin Yaptanco dahil lang sa jutang Genemis na inutusan nyong bumili ng bulaklak para sa patay at hindi nyo binigyan ng pera, tapos dahil hindi nakabili ng bulaklak, bulaklak lang, tinanggal mo. Itinapon mo, inilayo mo sa kanyang pamilya na nag-ugat ng kanyang pagka-depress at inatake sa puso at tuluyan ng naglaho dahil sa kajayupan mo. Wala kang betlog eh. Bagong Polvoronic brand of leadership. Yan kayo. Kitang-kita ang ebidensya. Hindi ko alam kung ano pa ang ginagawa ng Commission on Human Rights. Lahat ng mga sangay ng government na pwedeng panagutin si Lasso sa kanyang pagdibdib, pagmaltrato, pag-abuso sa isang taong gobyerno din na katulad ni Delgado, at bakit hindi iniimbestagahan ng right body ang pagpapatanggal o pagtanggal ni Lasso, ni Lisa, ni Kuting sa mga kawawang PDEA employees. Di puta ka mo? O ano bang sinasabi mo dito? Lahat ng ito sabi nito. Lahat ng nilalagay mo mga numero dito na sinulat nyo dito, na kinukumpara nyo ang Duterte's time at Kuting time, na kesyo na nga, bumaba, ganyan. Bumaba yung paghuli nyo ng, even yung numbers, okay, yung figures na mga hinuling mga Polvoronic, bumaba. Kasi ayaw nyong hulihin, mga inayupa kayo. Ngayon, itong ano na to, itong katulad nitong Lasso, mga mati kang alpotero, kang lalaki ka. Ito, mga kababayan. So, nung natatandaan ninyo na news ito, na may hinuli, okay? Hinuli ang PDEA. Okay, good job. Kasi legit ito eh. This was a, nagda-download lang. Legit operation. Okay, ito. Legit operation ito mga palangga na hinuli naman ng in fairness itong mga PDEA personnel na ito. Noong February 21, 2023, okay? 754.8 million shab-shab in 2-by bus operations in Pampanga. So 754 million na nahuli ito. Combined law enforcement units led by the Philippine Drug Enforcement Agency seized a total of 111 chuchuchucho. Okay, I'm not gonna read this. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mga kababayan, itong operation na ito ay legit. Anong ginawa mo dito, Lasso? Na pag-alaman natin na again, ang humuli na mga matitinong mga agents at matitinong mga officers na nandoon, mga palangga, tinanggal din ni Lasso kasi bakit? Kasabwat mo ito? Kontrabando mo ba ito? Bakit mo tinanggal itong mga taong ito? Ang mga mismong taga-PDEA sa loob ang magkakapagpatunay nito na takot ngayon sa'yo kasi baka itapon mo sa hibok-hibok at paghiwalayin mo sila sa kanilang mga pamilya. Yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno kahit saan. Yung mga PDEA na matitino, okay, na nagtatrabaho, PDEA employees na ginagawa, mga agents na humuhuli sa mga illegal na Polvoronic, gumagawa sila ng trabaho nila, then kapag nakahuli sila ng big time,
anong ginagawa sa kanila? Tinatanggal sila. So mag-isip ka, bakit sila tatanggalin? Kumbaga achievement to accomplishment ng PIDEA sana na nakahuli sila ng pulboronic. Pero pag nakahuli sila, tinatanggal sila sa trabaho o pino-floating sila, mga kababayan. Dahil ito ba ay utos ni Lee Satanas? Well, ang masasabi ko lang mismo doon kay Sayarot, malinaw sa sikat ng araw na protektado nila ang mga pulboronic. Katulad ni Sayarot kasi nga, based sa ating informante, na dapat i-appoint ni Coutinho sa Bureau of Customs so hindi na sakotin ng legitimate operation o raid nitong sa Sayarot na to. Kaya medyo nahiya si Kuting kaya hindi niya na-appoint si Sayarot. But sa halip, pinagpiansa nila. Instead of non-bailable, pinag-bail out. Okay? Nag-bail out ito, then protektado pa ng gobyerno. See that, mga palangga? Mga kababayan? So kaya ngayon, galit na galit si Lee Satanas, galit na galit ito mga hinayupak na to para targetin ako, para tigihin ako dito sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo, mga hinayupak kayo, kahit magsama-sama kayong lahat, tangina niyo, hindi kami susuko, ay hindi kami magpapatinag sa inyo. Dahil masasamang damo kayo. Anyway, mga palangga, it's so sad what's going on, but Maharlika will not gonna stop here. Tuloy ang nga bells ko dito. Magbabratatatat tayo. Dahil marami pa tayong mga expose. Alright, so this is your fair lady Maharlika. I'll see you again later. Thank you, palangga. Yeah.